I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. On the trunking of impeachment complaints against you and the House is expanding. Can you go Not really. I mean, the House is doing their job. I'm glad that, of course, I'm glad that now the impeachment complaints against me have been are finished. And as the statement that we made earlier, I'm happy it's done, and you can get on with our work. Because these things are distractions from the things that we were doing. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint, and I knew that I would be all right in terms of the impeachment. Kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political move. Mr. President, As usual. kanina po na-transmit na ng House Secretary General ang dalawang impeachment complaint laban kay VP Yes. Sara. Yes. Ano po yung reaction niyo po dito? I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So let's let them do their jobs. Thank you. All right. Thank you. So yun, mga kababayan, narinig nyo yung komento ng Pangulo? Even siya naman talaga, feel niya, very confident, na wala naman talaga grounds yung mga sinampa ng Makabayan Black at saka yung De Jesus complain, di ba? At alam din po natin, lahat yan ay, anong sabi ng Pangulo? Political move. Oh, di ba? At sinabi rin po natin yan sa ating mga video na alam po natin ang Makabayan Black. At yung De Jesus, bago lang yan. Mga anti-Marcos po yan. Alam natin din naman ang Makabayan Black. Since the beginning, anti-Marcos na mga yan. At gagawa rin talaga sila. Yung mga ganyang klaseng move. Bagamat hindi sila maingay sa social media tulad ng DDS. Diba? Hindi sila maingay eh. Tahimik lang sila mga kababayan. Bakit? Tahimik ang Makabayan Black kasi naghihintay lang sila ng pagkakataon. So, ang pagkakataon ng Makabayan Black, yun na nga yun. Di ba? Inunahan po ng De Jesus that alam ko yung De Jesus na ito, ano yan eh, in my own, sa nakikita ko mga kababayan, ano yan eh, kumbaga galamay po ng DDS. O, di ba? Bakit nasabi ko po yun? Kung nakita nyo yung nakalagay doon sa inihain niyang complaint laban sa Pangulo, itong De Jesus na ito, kasama yung pag-aresto kay Digong, di ba? Na daw, kinidnap, illegal. Pangalawa is yung, adik ang Pangulo. Di ba galing sa mga DDS yan? Ganun lang kasimple yan, mga kababayan. Tapos yung kay Saldico, sus Maria Joseph, very obvious yun. Kaya nasabi ko, galamay po ng DDS. Siyempre, yan nga yung sinasabi nga natin. Ang Makabayan Black, hindi talaga maingay yan. Naghihintay lang po yan ng pagkakataon. Ngayon, ang pagkakataon na yan, doon yan susunggab. Pero, malas lang po nila. Malas lang po talaga nila. Malas lang talaga ng Makabayan Black. Hindi po sila nagtagumpay, hindi sila kakasa. Kasi dyan pa lang nakita naman natin, di ba? Nakita rin po natin yung impeachment complaint laban kay PBBM sa House Committee on Justice na lang nga di ba? Wala, as in talagang dinismiss kasi wala naman talaga eh. Kung napanood nyo yung manifest ng mga ng mga congressman, yung mga opinion nila, yung explanation nila, talaga naman hanga ako talaga sa kanila. Hindi forke sasabihin ng iba, kasi favor because kumbaga tawag dito, tinatakpan si Pangulong Marcos Jr. Hindi po doon eh. Alangan naman kahit mali, gagawin mo tama. Unfair naman po yun kay Pangulong Marcos Jr., di ba? Unless lang kung talagang halang ang bituka mo, kahit kitang-kita naman na wala naman talaga grounds, tapos gagawin mong totoo, mali po yun eh.
Maling-mali po. Unfair naman kay PBBM yun. Ano naman yun. Napaka-brutal yung magiging komento mo or yung desisyon mo na kahit alam mo na wala naman talaga ground, walang kasalanan walang kasalanan si PBBM, tapos sasabihin mo gawain niya mali po eh. So ako talagang masaya ako dahil nakita ko rin naman na pinanood ko mula umpisa itong House Committee on Justice na sure. Kumbaga, solid po yung kanilang mga komento na talagang walang ground. Ika nga walang pitchable offense. Kaya, ayun, bagamat dismayado ang Makabayan Black, ganun wala kulang Kulang yung mga ebidensya nila talaga Kaya ako, talagang naniwala ako kahit dumating man yan sa plenary, mga kababayan, yung desisyon ng House Committee on Justice, kahit dumating sa ibig sabihin, kahit pagdating sa plenary, madesisyonan yan, mananalo pa din si PBBM. Dahil ang mga congressman na nandyan, alam nila kung ano ang tama o ano ang mali. 'Di ba? So, dahil dyan, pakinggan nyo guys, itong sinabi ni Congressman Luistro pagdating sa plenary. And good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Sampung partikular na bahagi ng mga reklamo, yung nakitaan po ng kakulangan o kaya'y mahina dahilan para hindi umusad ang reklamo. Right. Let me advance first, Iga, Hindi ako kasama sa mga bumoto because the chairperson is not allowed to vote except during tie. Okay, so what I will be relaying are the comments and manifestations of the members of the Justice Committee with regards to the sufficiency in substance of the two complaints. Ito yung De Jesus complaint at saka yung Masa et al. Complaint. What I heard from them, one, walang koneksyon kung tawagin ni Congresswoman De Lima nexus between the allegation of facts and the impeachable ground. Hindi sapat na ang isang official ay guilty of an offense. Dapat ma-establish natin yung causal connection or yung connection or nexus between the allegation of facts and the impeachable ground. Okay? Number two, we will remember that based on verification, ang requirement, dapat ang alegasyon base sa personal knowledge or authentic records, So isa sa mga naging obserbasyon ng ating mga justice members ay walang personal na participation ang ating impeachable official, in which case we cannot claim that he has personal knowledge, About the authentic records, some members of the Justice Committee commented that the attachments are merely clippings, news clippings, Dapat kasi authentic or certified yung mga ebidensya na gagamitin. And third, of course, like for example, itong allegations ng graft and corruption, they were citing the video of Saldico. We will remember that that video up to this date is not yet authenticated, Okay. For that to be admissible as to substantiate the allegation, mas maganda kung dumating dito yung tao, panumpaan, either physically mag-appear or at least yung affidavit niya for the purpose of sufficiency in substance ay maisumite sa Committee on Justice to support the sufficiency in substance na requirement. So ito, Igan, ilan lang sa mga discussions na ating narinig during the, should I say, 3-day deliberation ng Justice Committee towards determining sufficiency in form, that's one, at yung kahapon na pinagbotohan, sufficiency in substance. So may tuturing dismiss na ito sa committee level? I cannot tell yet, sapagkat kagaya ng sinabi ko in my prior interviews,
yung aming committee report na naglalaman ng determination of insufficiency in substance, which is tantamount to dismissal. This is subject to the approval of at least 1/3 of all the members of the plenary. No? Opo. Kung i-disapprove ito ng at least 1/3 of all the members of the plenary, that will amount to reversal. Parang binaligtad ang desisyon ng Justice Committee. In which case, ibabalik ito sa Justice Committee and the Justice Committee will be constrained to come up with our articles of impeachment. And after that, that articles of impeachment will be submitted again to the plenary para aprubahan muli ng at least 1/3 ng members of the House. At pagka ito ay na-achieve, itong 1/3 na ito, that will warrant transmittal to the Senate. May reaksyon si House Senior Deputy Minority Leader o Caloocan Representative Edgar Erice sa naging takbo ng hearing ng komite. Ang magiging imahe daw po ng Kamara ay may parang tinatakpan, lalo na't maraming mababatas ang di umano'y nakinabang. May sagot tayo dyan, Iga, no? Rules are meant to be followed, no? Yung determination of sufficiency in substance is guided by the rules on impeachment proceedings of the House of Representatives. Ganun din ng ating saligang batas, no? I-define doon, when do you say that the impeachment complaint is sufficient in substance? It must contain recital of facts which constitute an offense indicative or demonstrative of the jurisdiction of the Justice Committee. Simply stated, Igan, dapat yung mga aligasyon mo doon ay sapat para mag-constitute siya ng impeachable ground. No? At we will remember the list of impeachable grounds is exclusive in character. 6 to. At ito lang ang grounds, wala ng iba. One, of course, is culpable violation of the Constitution. 2 is treason. 3 is bribery. 4 is graft and corruption. 5 is other high crimes. And number 6 is betrayal of public trust. Okay. Ang sinasabi ng saligang batas at ng rules on impeachment, dapat yung allegation of facts mo makapag-constitute ng 1, 2, o alinman dito sa 6 na ground na ito. So hindi siya prematurely murdered, sabi ni Congresswoman Lisa Masa. I maintain the position that the members of the Justice Committee fully ventilated all the necessary deliberations before they finally decided to declare that both complaints are not sufficient in substance. Okay. Rinig nyo ngayon, di ba? Ang aking lang hiling sa inyo mga best, sa mga Marcos Loyalist supporters, basta prayers lang na pagdating sa plenary ay makakuha po ng majority votes ang ating mahal na Pangulo to dismiss totally yung impeachment complaint. Kahit nakita naman natin sa House Committee on Justice ay dismiss kasi wala naman talagang kwenta eh. Sabi nga ng Pangulo political moves lang yan ng mga kalaban na para sirain ng sirain. O tama ang Pangulo, guys. So sa sinabi ni Congressman Luistro for sure ako naniniwala din naman ako, guys, na God is good all the time at mabait ang Panginoon sa Pangulong Marcos Jr. Ako, I have a feelings talaga na madismiss po yan. Ang mas maganda ngayon, yung impeachment laban kay Sara, yun talagang may ground talaga yun. Solid na solid. So ngayon, narinig nyo, ano po ang magiging outcome itong, impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. pagdating sa plenary. For sure yan. Majority po ng mga sulon ay pibor kay PBBM na ma-dismiss yung impeachment complaint. So yun mga kababayan, thank you guys for watching. See you again on my next upload video. So bye-bye po natin, no? Ito para mas exciting
ang magiging result, guys. Lalo na po doon sa impeachment ng pangalawa. Yung isang person. So, yun mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? Well, ako ang kapalagayan ko, ma-dismiss totally yan. Hanggang sa plenary. Thank you guys for watching. Don't forget to like, follow me. Hit the button bell para lagi kayo updates. Okay? Thank you. See you again on my next upload. Bye-bye and baboos. God bless Philippines. There's more, guys. Bye, everyone.